talagang naniniwala ako na si Digong, Tatay Digong, ang isa sa masasabi kong pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas. Kahit na sinasabi na ako ay tuta niya, ako ay aso niya, wala po kayong magagawa. Talagang sabihin nyo na kung ano yung gusto nyong sabihin. Pero ako po'y naniniwala talaga na nakaramdam ang taong bayan ng pagbabago noong panahon niya. Dahig, malapit na po ang hearing bilang staunch and stalwart ni FPRD. Ano mga inaasahan niyo, sir? Napakabigat na tanong. Pero siyempre, lagi tayong positibo. Yun naman ang kapangyarihan ng pagiging positive. Kailangan itong dadating na hearing sa September 23. Magdasal tayo, unang-una. Pangalawa, hinihingi natin yung interim release. Inaasahan ko talaga yon. Kasi kasama naman yun nung binasahan si FPRRD, sinabi yun nung judge na meron talagang interim release. So sana, sa September 23, eto na yung madinig natin. Bibigyan na siya talaga nun. Ako, hoping, kasi ilang buwan na, 5 buwan na doon si Tatay Digong. Sir, pupunta kayo, sir? Dapat. Lagi. Lagi naman akong nandun. Kahit na binabati ko siya ko 24 hours, okay lang. Ako naman, talagang naniniwala ako na si Digong, Tatay Digong, ang isa sa masasabi kong pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas. Kahit na sinasabi na ako ay tuta niya, ako ay aso niya, wala po kayong magagawa. Talagang sabihin nyo na kung ano yung gusto nyong sabihin. Pero ako po'y naniniwala talaga na nakaramdam ang taong bayan ng pagbabago noong panahon niya. So, mensahe po ninyo sa mga Pilipino. Araw-araw po nasa labas ng ICC. Some of them you've met. Magpunta kayo doon, sir. Mga ano ko yan, tokayo ko yan. Ako'y humihingi ng paumanhin din dahil itong mga hindi ako nakakapunta dyan, hindi nyo ako nakakasama kasi ako'y may trabaho. Pero asahan po ninyo sa ating mangyayaring rally. May rally po tayo dyan sa Sabado bago ang 20 yata yun, September 20. Nandyan po ako, inshallah. Magkita-kita tayo ulit. Huwag po tayong bibitaw. At doon naman po sa mga kababayan natin na hindi man kayo Tatay Digong, isa lang po ang paalala ko. Hindi man tayo parehas ng kulay, isa lang ang totoo. Isang Pilipino ang nakakulong sa banyagang bansa. Ito ay malaking kalungkutan sa atin. Dapat po nating namnamin na dapat ang Pilipino, kung ikukulong, dapat sa bayan na.